So, yun. Waiting na. Wala yata miss na. Pagod-pagod na. Kung saan mo pinag-tension lang yan. Parang di matagal na. Hello mga mi, another day, another mini vlog. For today's video ay nagpunta nga pala kami dito sa Sky Mall Resort or mas kilalang Matikas Farm dito sa Barangay Sampaloc, Tanay, Rizal. Bagong bukas lang tong resort na to mga mi, actually para last year. Pero ngayon lang siya nakikilala ngayon taon mga mi. Ngayon lang siya medyo sumisikat dito sa amin at sa iba pang lugar. Ang ganda ng lugar na to mga mi, overlooking siya mga mi. Hindi lang swimming pool yung meron sila dito, kundi may chapel sila, may playground ka. Para kapag nainip na nga yung mga bata or nagsawa na yung mga bata sa pagsuswimming, pwede silang mag-playground naman. May mga rooms din sila para sa mga gustong mag-overnight, pero kailangan mong magpa-book or magpa-reservation sa kanila mga mi bago ka pumunta nga dito kung gusto mong mag-overnight. Kung day tour lang naman mga mi, pwede nang mag-walk-in, hindi naman na kailangan pang magpa-reservation. Tapos ang entrance fee dito sa swimming mga mi para sa adult ay 250 at para naman sa mga kids ay 150. Yung below 3 feet mga mi ay libre pa yon. Tapos nagpapa-discount din sila para sa mga senior citizen, PWD, at saka sundalo or dependent ng sundalo. Mga ganun, may mga pa ganun silang pa-promo mga mi. Birthday pala ng dalawang pinsan ni Asher at dito nga napiling ganapin sa may resort. Wala pa nga kaming isang oras dito sa may resort ay nagsipaglubluban na agad itong mga batang to, kaya nga kami ay todo bantay naman sa kanila. Halos abala nga ang lahat mga mi, may mga nag-aasikaso ng pagkain at nagbabantay ng mga bata nang makatanggap nga kami ng hindi magandang balita at agad nga namin pinuntahan yung mga kasama namin na naaksidente. Buti na lang ay hindi malalayo nangyari sa kanila o wala nasaktan sa kanila, kahit si tatay hindi naman ganun kagrabe yung nangyari sa kanya. Sumakit lang yung tiyan niya kasi tumama sa manubela ng kanyang motor. At kahit walang malalang nangyari ay kailangan namin dumaan sa tamang proseso kasi napitpit nga yung likuran ng sasakyan, kaya kailangan namin magpa-police blotter at pumunta nga sa police station. Magkausap nga nila tatay at magkaroon ng kasunduan. Hindi na rin naman nagkaroon ng kasuhan o whatsoever. Nagkaroon lang ng kasunduan na magbibigay si tatay ng kahit papano. Hindi naman namin ganun ginipit si tatay kasi alam naman namin yung kalagayan niya, kunento niya kung ano yung buhay niya. Tapos nakita naman namin na madami siyang i-deliver na kalakal, which is nagsasaging siya mga mi. Yun yung kabuhayan niya. Simula alas 10 hanggang alas 2 mga mi ay nasa bayan kami ng Tanay dun sa police station. Hinintay kasi namin si tatay kasi dinala nga siya sa ospital, kaya sobrang gutom na kami, nagtubig na lang kami tapos kumain kami ng crackers kasi ginugol talaga namin na makabalik pa kami dun sa resort at makakain pa kami, makapaglublob pa kami kahit papano. Mabuti nga't inasikaso si tatay agad dun sa ospital kaya maaga siyang natapos. Wala din naman nakita sa kanya sa mga test niya mga mi, okay na okay naman si tatay. May konting oras pa naman kaming natitira mga mi, kaya bumalik pa nga kami sa resort. Sayang din naman yung pinang-entrance namin dun, no, kung di din namin magagamit. May 2 hours pa naman kasi kaming natitira, kaya pagdating namin dun kumain lang kami saglit tapos naglublob na nga rin kami agad. Napakabait din ng mga staff nila mga mi kasi pinagbigyan nga nila kami mag-extend ng 2 hours. Pero bayad yung in-extend namin na 2 hours na yun. Pero kung sa totoosin hindi talaga sila nagpapa-extend ng ganun. Nasabi lang namin kasi na nagkaroon nga kami ng konting aberya, kaya yung ilan sa amin ay hindi nga nakapag-stay ng matagal dun sa resort. Kaya pumayag sila na mag-extend kami ng 2 hours tapos konti na lang yung idadagdag namin dun sa pinang-entrance namin nung umaga. Kasi ang nasa rules talaga nila, once na mag-extend ka mga mi, another 250 yun or 200. Pero dahil nga hindi naman kami aabutin ng hanggang alas 10, ang sabi namin, kung pwede, konti na lang yung idagdag namin. So, kalahati na lang talaga yung dinagdag namin doon mga mi kasi hanggang alas 7 lang naman kami. Nagkaroon nga dito ng konting palaro si Auntie Ning at nag-enjoy nga ang lahat dito mga mi. Mapabata at matanda nag-enjoy nga dito sa palaro ni Ante. Kaya kahit nagkaroon ng konting aberya nung umaga at sobrang kabanga namin, nagkaroon naman kami ng kasiyahan pagdating ng hapon. Napalitan yun ng sobrang saya. Nang matapos na nga yung palaro ni Ante sa matanda at sa bata, ay nagkayayaan nga naman yung iba na umakyat dito sa may pinakataas pa. Hindi naman to yung pinakataas pa nila, pero parang ito lang yung sumunod na taas simula doon sa may playground, swimming pool, tapos ito yung parang pinaka mga cabin nila mga mi, yung mga tulugan nila dito kapag gusto nyong mag-overnight. Ang ganda ng view dito mga mi, mula dito papunta doon sa taba. Kitang-kita mo yung baba, yung chapel, yung playground, yung swimming pool, kitang-kita dito mga mi mula dito kinatatayuan na. Once na mag-overnight daw pala kayo dito mga mi at mag-avail nga kayo ng mga rooms nila,
pwede nyong gamitin yung isa pang swimming pool dun sa may taas. Bali, may isa pa daw swimming pool doon. Paggabi naman, ganito yung view ng swimming pool dito mga mi. Sa mga oras na to ay pauwi na rin pala kami. Lord, thank you pala sa maghapon na ito kahit po nagkaroon kami ng kaunting kaaberya ay nakauwi naman po kaming lahat ng safe. At yun lang, thank you for watching at kung nagustuhan nyo ang aking video, please follow and like. Thank you, love you, keep safe everyone.